Mga kapuso, nandito pa rin po tayo sa Welcome Rotonda kung saan nandito po ang mga miyembro ng Piston. Actually, nandito pa rin po yung kanilang National President na si Gidong Modip Floranda. At sa nakikita ho natin ngayon, hindi naman ho apektado yung daloy ng trapiko. Wala rin tayo nakikitang mga stranded commuters dahil alam naman ho nila yung iba nilang kasamahan ay bumiyahe pa ngayong araw nito para lang makakuha ng pangtawid sa kanilang mga pangangailangan ngayong araw nito. Isang miyembro ng Piston na makakasama natin ngayon, tatanungin natin, Sir, bakit ho kayo sumama sa transport strike ngayong araw na ito? Kanya po kami sumama sa ano po na to, para po ipanawagan namin yung sa pamasahe tapos sa pagtaas ng mga petrolyo. Apektado po kami. Ano nag-epekto sa inyo nun? Kasi nung ano po yan, hindi pa masyadong tumataas ang krudo, okay po ang pamang biyahe namin, okay yung kita namin. Ngayon po, halos kumikita po kami ng 700 nung hindi pa nagtataas ang ano. Ngayon po halos 200 na lang po ang kinikita, ang naiuwi po namin pera. Opo. Kanya sana po yung panawagan namin na to ay madinggin maano ng Pangulo na matulungan kami na ibaba yung presyo. Dito lang ba ho, kasi si Manong po ay isang tsuper, isang jeepney driver. Ramdam na ramdam niyo ho ba? Ay sobra po, ma'am. Sobra po yung ramdam namin na kung paano namin, kung saan kami kukuha ng para kain ng pamilya namin. Pang araw-araw. Ano panawagan niyo sa gobyerno? Ang panawagan ko po sa gobyerno, sana po yung mga pagtaas na to dapat huwag nang ano dahil kaya naman po ng gobyerno na masolusyonan ng ano yan para hindi kami masyadong maapektuhan sa aming pamamasada. Kahit ho ba halimbawa, kung matuloy, halimbawa magkaroon ng taas sa pasahe, hindi ho ba sapat yun? Hindi, sa amin po, kumbaga, sa piso nga po, binawas na nila, ano? Adi, nawala na naman yung dagdag increase namin, ano? Kanya sana, yung sa amin naman po, hindi man po kami namimilit kung magkano ba yung itaas ng ano, yung patas lang po ba? Patas lang, hindi kami ibig sabihin, yung normal lang po ang hinahanap namin. Okay, sir, pangalan niyo po? Berhilio Clemente po. Berhilio Clemente. Siya po isang Kalumpit po kami. siya po isang jeepney driver na nagpunta rito ngayon sa Welcome Rotonda para sumama nga sa transport strike ng grupong Piston ngayong araw nito. So dito po may mga tauhan ho ng pulisya na nandito ngayon sa Welcome Rotonda. May mga tauhan po ng MMDA para magsaayos ang daloy ng trapiko. Nakikita naman ho natin, medyo bumabagal dahil ho sa volume pero hindi naman ho nagiging dahilan para magkaroon ng mga stranded na pasahero. In fact, wala tayong nakikitang stranded na commuters sa mga oras na. Mamaya, magbibigay pa ho ng mga pahayag itong pamunuan nitong grupong Piston na siya nga pong nangunguna sa transport strike ngayong araw na ito. Mula po rito sa Welcome Rotonda, back to studio po tayo. At mga kapuso, may kilos protesta rin ng ilang transport group sa Iloilo City. Panawagan nilang matigil na ang oil price hikes at ibasura ang oil deregulation law. May unang balita live si Kim Salinas ng GMA Regional TV. Kim. Ivan, sabay-sabay na nagkilos protesta ang ilang transport groups dito o sa apat na lugar dito sa Iloilo City ngayong araw bilang pakikisa sa nationwide transport strike. Nagdipo ng mga grupo sa harap ng UP Visayas, Iloilo City Campus at Iloilo Provincial Capitol. Meron ding grupo sa mga terminal gaya ng Tagbat at Tungka. Panawagan ng grupo, itigil na ang oil price hike dahil halos wala nang natitirang kita ang mga tsuper sa mahal na presyo ng produktong petrolyo. Dapat din daw ibasura ang oil deregulation law. Suportado ng grupo ang pagsuspende ng excise tax ngunit hindi raw dapat idaan sa emergency powers ng Pangulo ang suspensyon kundi sa pamamagitan ng executive order. Dagdag na panawagan ng grupo, ibalik sa 55 pesos ang presyo ng gasolina dahil old stocks pa naman ang gamit ng oil companies. Samantala, nadismaya rin ng isang malaking kooperatiba sa Iloilo City sa pagsuspindi ni Pangulong Bongbong Marcos ng taas pasahe na nakatakda sana ngayong araw. Laking tulong daw sana ito sa gasto sa kanilang operasyon pero tila pinaasa lang sila. Sa kabila nito, hindi magtitigil pasada ang kooperatiba ngayong araw. Sa bawat strike center, Ivan, may nakaantabay ng mga pulis sa pagtitiyak na ang kaayusan ng rally. Ivan, nananatiling normal ang biyahe ng mga pampublikong sasakyan dito sa Iloilo City. Ivan? Maraming salamat, Kim Salinas ng GMA Regional TV.
Tatlong OFW ang magkakahiwalay na inaresto sa Middle East kasunod ng pagbabahagi nila ng video online na mga missile attack doon. Nagbitiw naman ang isang opisyal ng Trump administration na hindi pabor sa pag-atake ng Amerika sa Iran. May unang balita si JP Soriano. Nagpahayag ng pagkadismaya si US President Donald Trump sa mga kaalyado nilang bansa na ayaw makihalo sa military operation sa Iran. Partikular siyang dismayado sa North Atlantic Treaty Organization o NATO na binubuo ng mga kaalyadong karamihan ay mula sa Europa. We don't need any help, actually. In fact, we just put out a notice. I was watching over the last couple of weeks, and all of our NATO allies were very much in favor of what we did. All of the NATO allies agreed with us, but they don't want to, despite the fact that we helped them so much, I think NATO's making a very foolish mistake. Sa gitna nito, nagbitiw sa pwesto si US National Counterterrorism Center Director Joe Kent. Aniya, di niya masusuportahan ang gyera sa Iran. Taliwas sa mga dating pahayag ni Trump, sabi ni Kent, wala raw imminent threat ang Iran sa Amerika. At kaya lang daw sinimulan ito ay dahil sa pressure mula sa Israel at suporta ng ilan sa Amerika. Si Kent, na isa ring combat veteran, ang una at pinakamataas na opisyal ng Trump administration na nagbitiw sa gitna ng sigalot. Ang imminent threat o agad-agad na banta umano ng Iran ang isa sa mga katwiran na sinabi ni Trump kaya sinimulan ang pag-atake. Sabi ngayon ni Trump, When I read his statement, I realized that it's a good thing that he's out because he said that Iran was not a threat. Iran was a threat. Because the Iranian regime has told Sky News, if you put boots on the ground in Iran, it will be another Vietnam. Are you afraid of that? No, I'm really not afraid of anything. Sa United Arab Emirates naman, 2 Pilipino ang inaresto dahil sa pagbahagi umano online ng video ng nasaksihang missile attack. Bukod sa 2 OFW na inaresto sa UAE kamakailan, isa pang OFW sa Saudi Arabia naman ang inaresto din dahil din umano sa pagpo-post online ng mga missile strike na nasaksihan niya doon. Kaya paalala sa mga OFW, iwasan ang pagbabahagi ng video ng airstrike sa social media. We will help these 3 OFWs, including the other OFWs na humarap sa kanyang kaso. While they are incarcerated, we respect their laws. We respect their processes, but we will provide for legal assistance. Libre po yung abogado na ibibigay natin sa kanila. Kasabay nito, tuloy ang repatriation ng mga OFW at iba pang Pilipino sa Middle East. Lumipad ang ikatlong government chartered plane na susundo sa kanila. Ang Pilipinas kaya na matibay na kaalyado ng Amerika, hinirita na ng suporta ng Amerika? Secretary, has the United States asked the Philippine government to support its military operations against Iran in any way? Wala pang hinihingi na ganyan ng Amerika sa atin, pero siguro I defer to the Department of Defense. At sila ang may kaalaman niyan at directly sila nakikipag-usap sa Department of War. Pero not as far as the Department of Foreign Affairs is concerned. Wala silang hinihingi. Ito ang unang balita, JP Soriano para sa GMA Integrated News. Sisimulan na ng House Justice Committee sa March 25 ang hearing proper para sa 2 impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Kasunod yan ang pagdeklara ng komite na sufficient and grounds ang 2 reklamo. Ayon naman sa Defense Counsel ng Bise, hindi obligasyon ni Duterte na dumalo sa mga pagdinig. May unang balita si Tina Panganiban Perez. Uusad na sa hearing proper ang ikatlo at ika-4 na impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte kasunod ng pagpapasya ng House Justice Committee. The chair declares the 3rd impeachment complaint, the 4th impeachment complaint is declared sufficient in grounds. May nagtangkang kumontra. We should have determined the sufficiency in ground before we voted for sufficiency in form and substance. We need to provide him a copy of the rules. Again, the proceeding before the Justice Committee, Honorable Marcoleta, is summarized into 5. And you can confirm this from the rules of impeachment adopted by the 20th Congress. 1 is form, 2 is substance, 3 is ground, 4th is hearing proper, and 5th is the determination of probable cause. After that, we go to the plenary. Basahin po natin yung rules
para hindi po tayo nalilito at nang sa ganun po ay maiwasan po natin yung mga tanong na maliwanag naman po sa ating rules. Isinusulong na grounds o basehan ng dalawang reklamo ang culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust, graft and corruption, bribery, and other high crimes. Kabilang sa mga alegasyon ang umano'y maling paggamit ng bise ng kanyang confidential funds, umano'y di maipaliwanag na yaman, at umano'y pagbabanta sa buhay ng Pangulo. Sa Consolidated Verified Answer ad Cotalam ni Duterte, pinulaan niya ang komite saan niya'y double standard nito sa pagtalakay ng impeachment complaints laban sa kanya at kay Pangulong Bongbong Marcos. Hindi ito gaanong tinalakay ng komite dahil hindi naman daw isa-isang sinagot ang mga alegasyon. It alleges violation of due process and failure to state ultimate facts. And these are matters which should not be addressed to the Justice Committee. This should be addressed to the Supreme Court via a petition. I maintain the position that the committee observed the necessary requirement of due process. As a matter of fact, the filing of answer is part of due process. Nakatakda sa March 25 ang unang araw ng hearing proper. Ayon kay Luistro, bibigyan ng notice si Duterte at ang mga complainant para humarap sa komite. So this will be a mini trial, should I say, no? Because the full-blown trial will happen in the Senate. What is important is to give ample opportunity to the complainant to present their witness and evidence per ground. Nasa bise na raw kung dadalo siya sa pagdinig. This is her prerogative. Her presence during the hearing proper and even her presentation of evidence is actually part of her right to due process. Hindi pa tinalakay ng komite ang mga mosyon ni Akbayan Party List Representative Chel Jokno para kunin ng House Committee on Justice ang protective custody sa nagpakilalang dating aide ni VP Duterte na si Ramil Madriaga at sa pagsabina sa mga financial records na konektado sa bise. Tatalakayin daw ito sa hearing proper. Ang abogado ni Duterte muling iginiit na may malalim na depekto ang mga reklamo laban sa pangalawang Pangulo at wala umanong matitibay na basehan ang mga parata. Our position remains unchanged. No? The complaints for us really suffer from a fundamental defect because they are based on conclusions, speculations, or narratives that are not anchored on the ultimate facts na sinasabi na rin natin sa answer namin. Ipinaliwanag din ni POA kung bakit hindi detalyado ang isinumite nilang sagot. I think we have to remind the public na sa ating legal system, it is not up to the defense to prove the case of the complainants. It is the complainants that have the burden to prove their allegations. Sa tingin ng political analyst na si Attorney Paulo Tamase, posibleng estratehiya ang matipid na tugon ni Duterte. I think the advantage is that it keeps her cards close to her chest. Mahihirapan or mag-add ng complication on the part of the prosecution na hindi nila alam kung mayroong possible na ebidensya si VP Sara to defend herself. Hindi din nila mapaghahandaan there for as much as they would probably want to yung kaso. Well, talaga namang ang Senate trial, doon naman talaga ang magiging pagsusuri nito o paglilitis nitong kaso na ito. But as to strategy or not, even if it were a strategy, of course, it's not something for me to disclose. Pero kung stratehiya man daw, nagbabala si Tamase sa posibleng panganib ng ganitong hakbang. Disadvantage nga is, binibigyan din niya ng fuel kahit paano yung perception nga na hindi ginagalang ng Vice President yung proseso or hindi sineseryoso itong proseso na hinahanap sana yung pananagutan sa kanya. Pagdating sa hearing proper ng Kamara, ayon kay POA, walang obligasyong dumalo ang bise pero handa raw sila. This is not something we did not expect naman. No? So, meaning this was quite expected and we are ready to proceed. Ito ang unang balita. Tina Panganiban Perez para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, tumutok lang po sa mga ulat ng unang balita para laging una ka. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.